Alright. So, purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos. Kita-kits po ulit tayo. So, praise God. So, praise God. Today is Friday at ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study, and this is your Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ang Panginoon. Kamusta na po tayong lahat? At I pray and I hope na nasa mabuti po tayong kalagayan. Ano po? So, tonight, we will discuss again the topic, the integrity of the Word, the integrity and power of the Word of God. Ito po ay atin pong pinag-aralan noong Tuesday, no? Nasa part 1 po tayo. Atin po tinalakay yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, kung paano through the Word of God nalikha po ang buong universe. Okay, at wala na tayong intro na kanta dahil medyo late na po tayo. Nag-start kaya diretso na po tayo. May tao o wala. Mamaya, datingan na rin sila. Umabol na lang, naka-record naman po ito. So, praise God. And don't forget to like this video and to share this video. The more na i-like natin, i-share natin sa iba, lalo pong lumalawak yung naabot, yung nare-reach ng ating pong video teaching na ito. At purihin ang Panginoon, mapalad tayo na binigyan tayo ng Panginoon opportunity sa ganitong mga sandali, opportunity to study the Word of God. So, meron pong integrity, merong power ang salita ng Panginoon na dapat maintindihan ng lahat ng mga anak ng Diyos. No? Marami tumanda na sa panampalataya, hindi pa niya alam o hindi maliwanag sa kanya kung gaano katatag, katibay at gaano katotoo ang salita ng Diyos, because the Word of God has integrity and power na hindi masusukat. Unlimited power of the Word of God. At kung paano ang Panginoon nilikha niya ang buong sanlibutan o ang buong universe through the power of His Word, hanggang ngayon, yung kapangyarihan yun sa kanyang salita, hindi po nababago, walang nababawas. Same power, same integrity. Because God and His Word, they are one. Pag sabi, God and His Word, they are one, ibig sabihin kung gaano katotoo at katapat ang Diyos, ganun din katotoo at katapat ang kanyang salita. No? At sapagkat ang Diyos, sabi nga niya sa kanyang salita, hindi ako gaya ng tao na magsisinungaling o nagsisinungaling. I cannot lie, sabi ng Diyos. Totoo naman yon, because God is truth. He is the author of truth. He is the author of all creation. At siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang pasimula. Siya ang wakas. Everything was created by Him. Siya ang totoo. So, kaya ang kanyang salita, kung gaano katotoo ang Diyos, ganun din katotoo ang kanyang salita. So, pag-aralan po natin yan. At sa loob ng ilang minuto, maybe 1 hour, ay talakayin natin ito. Tapusin po natin itong part 2. This is already part 2. So, purihin ng Panginoon. Heavenly Father, marami po salamat. Sa gabi ito, binigyan mo kami ng opportunity, great time to study your word and to be in your presence tonight, Lord. Dalangin namin mga kapatid na parating pa lang, dire-diretso na kami sa Bible study. Kahit wala ng intro na nagta, Panginoon. And all glory always belongs to you, Lord God. Marami po salamat sa gabi ito. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation upang maintindihan po namin ang malalalim na bagay na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Si Satanas, hanggang ngayon, hindi siya tumitigil para sirain niya ang integrity ng salita ng Diyos. At yan po, amin pong hindi kami ignorante dyan. Meron kaming discernment, wisdom, understanding, and revelation about the Word of God. At Panginoon, sapagkat binless mo kami
ng ganitong karunungan at kaalaman sa salita, hayaan mo ibahagi namin sa lahat ng tao, sa lahat ng mananampalataya, even sa lahat ng mga hindi pa nakakilala sa iyo, that there is an integrity and power in the Word of God. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Alright. Meron pong integrity and power sa salita ng Diyos. Meaning, kapag sinabi integrity, hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ang salita ng Diyos, tapat mangyayari ang salita ng Diyos. Pag ang Diyos ang nangako, sigurado 101% mangyayari ang pangako ng Panginoon. Hello, ang kapatid ko nandito. Joyce Cortez Politan. Good evening po. Yan. Okay, thank you. Sister Ansing, Francisca Ansing, done sharing po, Pastor. Very good. Okay, tuloy tayo. So kapag sinabi integrity, hindi po nagsisinungaling, hindi maaring hindi magaganap, hindi maaring hindi mangyayari ang salita ng Diyos. All the promises of God are yes and amen, sabi ng salita ng Diyos. Laging mangyayari kasi tapat ang Diyos. Kaya kung gaano katapat ang Diyos, ganoon din katapat ang kanyang salita. Because God and His Word, they are one. They are one. No? Ibig sabihin, kung paano ang Diyos hindi nagsisinungaling at siya ang katotohanan mula pa sa walang pasimula, siya ang truth, no? Siya ang totoo, siya ang katotohanan. Ganon din ang kanyang salita ay katotohanan. Hindi pwedeng magbago, hindi pwedeng manghina, hindi pwedeng bawiin ng Diyos, hindi pwedeng palampasin ng Diyos. Ang salita ng Diyos mangyayari. Kung saan isinugo, ito ay magbubunga. Sinabi yan sa Isaiah 55, 11. No? Okay. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return to me void, but it shall prosper in the thing whereto I send it, it shall accomplish that which I please. I-paraphrase ko po sa Tagalog. Sabi ng Panginoon, ganun ang aking salita, na kung saan ko ito ihasig o isugo, hindi maaring hindi ito magbubunga doon sa lugar o sa tao na aking pinagsuguan, sa tao na aking pinagsabihan, ito ay magkakatotoo, ito ay mangyayari. Kailan? Kapag ang aking salita ibinalik nila sa akin. Yan ang sinabi ng Panginoon. So shall my word be, ganun nga ang aking salita. Hindi mawawalan na sa isay. Hindi, it is not void of power. Ito'y mangyayari sa lugar na aking pagsuguan. O sa kung kanino ko ito sinabi, at ito'y pinanghawakan niya, ito'y mangyayari sa anong paraan. Sabi ng Panginoon, kapag ito'y ibinalik sa akin. Yan. Sa English ulitin natin ha. Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return to me void, but it shall prosper in the thing whereto I send it, and it shall accomplish that which I please. May sinabi ng Panginoon, so shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return to me void. Ibig sabihin, hindi raw babalik sa kanya na walang bunga. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos para magbunga, kailangan ibalik mo sa Diyos. Yun ang sinabi ng Isaiah 55 verse 11, ibalik mo sa kanya ang kanyang salita at hindi ito maaring hindi magbubunga. Paano natin maibabalik ang salita ng Diyos sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa Kanya. Quote the Word of God, quote the promises of God. No? Iyong sabihin sa Panginoon. Iyong ipaalala sa Panginoon. Ganyan sinabi sa aklat ng Isaiah. Remind me. Ipaalalahanan mo ako. Gusto ng Panginoon, pinapaalala sa kanyang salita. Gusto ng Panginoon, magsasalita tayo. Talk to Him and He will talk to us. Gusto ng Panginoon, yung kakausapin natin siya. Bagamat alam ng Diyos ang ating pangailangan, pero ang gusto ng Panginoon ay yung fellowship, yung buhay na pakikisama, buhay na komunikasyon. At ang isang buhay na komunikasyon ay makikipag-usap tayo sa Diyos at ang Diyos makikipag-usap sa atin. Humingi tayo sa Diyos at ang Diyos ay tutugon.
kung tayong humihingi ay merong pananampalataya. Yan. The key is faith. Kaya sabi nga sa aklat ni James, ang humihingi, pag walang pananampalataya at paggewang-gewang, parang dinadala ng alon sa dagat. Yung isang kapiraso kahoy, dinadala ng alon sa kaliwa, sa kanan, sa kaliwa, sa kanan, sa kaliwa, sa kanan. Kapag ganyan ang pananampalataya ng isang mananampalataya na magtitiwala, magdududa, magtitiwala, magdududa, magtitiwala, magdududa, ay wala raw mararating ang ating pananampalataya. Sapagkat ang gusto ng Diyos, nakafix tayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon at sa Kanyang mga pangako. Kaya ang salita ng Diyos, kapag ito binalik natin sa Kanya, yung Kanyang pangako, ito po ay magkakatotoo. Mangyayari ito. How? Paano natin may babalik ang salita ng Diyos sa Kanya? By declaring, confessing the Word of God. Yan ang sinabi ng Panginoon. As we confess, as we declare the Word of God before God, in His presence, it will come to pass. Mangyayari ito. Yes, so, all we do is to declare, to confess the Word of God. Yes. Alam niyo ba, tinalakay natin ito nung Tuesday, na yung salitang meditate, no? Tingnan natin, basahin natin sandali, ano po. Yung salitang meditate sa Psalms, chapter 1, verse 1. Blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of the sinners, nor sit in the seat of scoffers. Mapalad ang tao na hindi in other words, mapalad ang tao hindi nakikipag-compromise sa mga makasalanan sa kasalanan. Diba? Kundi ang kanyang kaligayahan, kaaliwan, but his delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kaaliwan, kaligayahan, ay nasa salita ng Diyos. Law of the Lord means the commandments of God or the Word of God. Mapalad yung taong kanyang kaligayahan ay salita ng Diyos. And on His law, he meditates day and night. At sa kanyang salita, siya ay nagbubulay araw at gabi, gabi at araw, night and day and night, he meditate on the Word of God. Alam niyo po ba yung salitang, sandali, ano po, hindi pa lang, wala ito. Kaya mapalad yung nagme-meditate day and night. Alam niyo po ba ibig sabihin ng meditate sa wikang Hebrew? No? Sa Hebrew language, yung meditate ay, I think, ano yan Haga Haga. H-A-G-A-H. No? Haga. Tama, Haga. Haga. Na ang pronunciation niyan, pakinggan natin. Yung pronunciation ng Haga. Strong's H, 1897. Haga. Ayun, Haga. Haga. Ang spelling pala niya, H-A-G-A. Haga. Haga. Na, ang ibig sabihin niyan ay, pagbulay-bulayan, isipin mo, over and over again, think about the Word of God, the promise of God, over and over and over again. Sino po sa inyo naka-experience na magkaroon ng problema? Napakabigat na problema, hindi ka makatulog, kinaiisip mo. Kahit ayaw mo isipin, isip ka ng isip. Yun po ay meditation. Kumbaga sa pagkain, ninunguya mo. And the more na ninunguya mo, the more din na nalalasahan mo yung pagkain. Ganyan din, when you meditate on your problems, the more you meditate on your problems, the more it becomes bigger and bigger and bigger and bigger. Yes, ito po yan. Kaya huwag niyong isipin mo problema. The more you think about your problems, lalaki po lalo yan. Why? Because you are magnifying your problem.
Pinalalaki mo ang problema. Ganon din yan, para mong tinapatan ng magnifying glass. Alam niyo yung magnifying glass? Yung pagka hindi mo mabasa yung letra, kukuha ka magnifying glass, tatapat mo, oh, laki ng letra. Kaya kaya magnifying glass, pinalalaki yung letra. So, ang pagpapalaki sa problema kapag inisip mo ng inisip. At lalo na, kapag ang problema, sinalitaan mo ng sinalita. Ikinuwento mo sa iba, sinabi mo ko kanina, lalong lalaki. Alam niyo kung bakit? The more you confess your problem, the more nagkakaroon ng access ang mga demon spirits para magkaroon sila ng tsansa na gawang ka ng masama. Because what you confess, what you confess or what you declare is what will come to pass. Kasi may mga spirit na nakikinig. When you confess the word of God, the promise of God, may mga spirits nakikilos to help you at tulungan ka na yung pangako ng Diyos mangyari sa iyo. Sino yung mga spirit na yon? Our ministering spirits, the angels of the Lord na pinagkaloob sa atin. Inaabangan nila na ipahayag natin ang salita ng Diyos. Yes, yun ang hinihintay nilang go signal. Ang mga demonyo naman, nakaabang din yan. Dalawa nga nakaabang the force of good, the forces of evil and the forces of good. Para yung nakaabang yan. Once na dineclare mo ay salita ng Diyos, kikilos ang mga angels of the Lord para mangyari yung iyong sinabi. Once naman dineclare mo yung mga problema na inilalagay ni Satanas, mga doubt, worries, lalo na ang fear, takot, nagbibigay access yan sa mga demonyo sa buhay mo. Kaya yun yung tandaan nyo, yung fear, worries, doubt, unbelief, no? And when you meditate those problems, the more you think about your problem, the more it becomes bigger and bigger and bigger and bigger and bigger. Kaya don't meditate your problems. Meditate on the promises of God. Yung ibig sabihin meditation, iniisip mo paulit-ulit. Yun ang first definition. Ang second definition is, kung ano yung iniisip mo, i-confess mo rin ng paulit-ulit. Paulit-ulit, paulit-ulit, sasabihin mo. That is meditation. Kaya ang biblical meditation, yung meditation tinuro ng Diyos sa Israel, kakaiba yan sa meditation ng Eastern religion. Ano yung Eastern religion? Hinduism, Buddhism, Taoism. Na pag sinabing meditate, alam niyo nakakita kayo ng mga yogi, yung nakaupo ng lotus, nag-yoga lang ka ganon. Ewan ko ba't nakaganon. Naka-cross leg. Yun ang meditation sa kanila at binubuksan nila, ini-empty nila ang kanilang sarili and there is a great danger to open yourself to another spirit. Hindi nila alam, binubuksan nila ang kanilang kaluwas sa ibang spirit and they can possess by the devil. Yes, delikado. Eastern meditation. Several years ago, bago pa ako, no, that was year 1979 or 78. Nung meron kaming kinas out na demon possessed, kapatid ng office mate ko, pinunta namin sa Tondo kasi napoposes ng mga demons, nananakit, violente, ang liit-liit, tsaka payat na tao, pero napakalakas. Pinagtulungan na ng mga tambay sa Tondo, tumulong na sila para mahuli at maitali namin. Hindi mahuli. Then ang nangyari, sabi ko, first time ko nakakita ganun ka-violente na demon possessed. Nilapitan ko. Ramdam niya kahit nakatalikod siya sa akin. Yung isa nga nakagat, isang taga-Tondo na tambay, nakagat sa kamay, dulo-dulo. Paglapit ko, nakatalikod siya, akala ko hindi niya ramdam. Biglang humarap sa akin, gano'n. Bigla ako sinunggaban. Siguro, mga 3 meters away from me. Bigla ako sinunggaba, sa gulat ko, sapagkat ang puso ko'y punong-puno ng Jesus Sabi sa Biblia ko, anong pumupuno sa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo.
out of the abundance of the heart, the mouth speak. Eh, sabagat punong-puno ng Jesus, Jesus puso ko, sa gulat ko, sabi ko, Jesus! Napaganon pa ako, Jesus! Alam niyo, nung sinabi ko, Jesus, doon ko nakita that there is power in the name of Jesus. Bigla ba naman yung demon possessed, suminto, parang tinamaan ng high voltage sa kuryente, nangangatay na to. Ilang minutes, hindi siya makawala doon sa parang electrical power na tumama sa kanya, nangangatay siya gana, nakatayo. Kaya nung matagal nakaganon, sinunggaban na ng mga tambay, kumuhan lubid, itinali. At tinumba namin, at yung tatlong kasama kong pastor, ang dami ko kasama, tatlo sasakya kami, may mga young people pa. Ang dami-dami namin nung time na yun. Hindi namin pinagtulungan namin. Pero alam nyo ngayon, hindi na ganun klase deliverance kung nalaman ko yun noon. Ngayon, kahit nag-iisa ako, pastor, tulungan, may demon possessed doon. Sige, tara na. Yes. Sapagkat alam ko ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pastor, hindi mo ba kayo magpapasting for 1 week? Hindi na. Ready to go na ako. Anytime, any place, anywhere. No, hindi naman sinabi ni Jesus in my name, nung nabuhay si Jesus, ito siya, go and preach the gospel to all nations. No? And in my name, this sign shall follow those who believe. In my name, they will lay hands on the sick and they will be healed. In my name, they will cast out demons. Hindi naman sinabi ni Jesus na, in my name, you will cast out demons if you will fast for 1 to 2 weeks. Walang gano'n. Basta sabi ni Jesus, in my name, you will cast out demons. Yes, but maganda ang fasting. Yes. Kung alam mo ang fasting, kung naintindihan fasting, magiging blessing sa'yo. Pero kung wala kang alam kung ano ang fasting, huwag mong gagawin. Yes. Sa fasting, wala kang gagawin kundi mag-pray. Hindi ka magtatrabaho sa bahay, mag-pray ka lang. Yan ang fasting. Ililimitan mo sarili mo, lalayo ka muna sa TV, sa Facebook, sa gadget. Ganyan ang fasting. Okay, so respond that. Okay, so yan ang yan ang kapangyarihang pangalan ni Jesus, nabanggit ko lang po yan. Kasi kaya nga po sa demonyo, kinayo yoga. Yes. Ewan ko saan galing yung materials niya, isang set ng tapes, sinundan niya yung pattern. Yung na-possess yan ng demons. Okay, let's back to our topic. So, ang meaning ng meditation sa Hebrew ay haga. It means, to think, to imagine, to speak, to utter, to mother. Okay? To talk. Yan. Yan po ang meaning. At paulit-ulit na sinasalita, paulit-ulit na iniisip mo, that is meditation. Nung araw na uso yung chewing gum, juicy fruit, bibili ka sa tindahan mo yung juicy fruit. Hindi mo bibitawan hanggat hindi na matabang. Sinisip-sip mo yung lasa, juicy fruit, yung tamis. Tapos pag matabang na, saka iniluluwa. That is meditation. Pag kumakain ka ng karne, ninunguya mo, parang ganyan meditation, ninunguya mo paulit-ulit. Hindi isang beses nakagat o nguya, kundi paulit-ulit. Ganyan ang meditation. Thinking about the Word of God, thinking about the promise of God. No? Nagre-relax ka sa presence of Diyos, thinking about the promise of God, the integrity of the Word of God. Then, after thinking and meditating the Word of God, you have to confess, declare the Word of God. And there is power as you declare the Word of God. Yun siya sa Isaiah chapter 55 verse 11. Kailangan ibalik natin sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya nga, yung mga against sa teaching natin na ba't daw kino-confess ang salita ng Diyos, ba't daw merong power of confession, ano daw yan, parang New Age, parang Christian Science. No. Ang New Age, ang Christian Science, sa demonyo lahat yan. No? Sila ang gumagaya kung ano tinuturo ng Bible, ginagaya nila.
Si Satanas, wala namang hindi ginaya si Satanas eh. Pati pagpapagaling sa mga may sakit, ginagaya. Pati speak in tongues, ginagaya. Naalala ko yung isang mama na may programa sa radyo noon, may toning, nag-speak in tongues. Pero hindi sa Diyos yun. Kasi, Eastern religion yung kanyang sinusundan. At demonic yung kanyang pinapractice sa air, sa radyo, at ang daming naniniwala sa kanya na may power yung pyramid. Tapos sasabayan ng pag-inom ng tubig. Ang daming cases na gano'n na pinuntahan namin na na-demon possess yung gumawa ng gano'n eh. Kasi hindi sa Diyos yun eh. See? Pero nagsasalita rin siya ng ibang wika, speak it. Lahat naman ng totoo, ginagaya ni Satanas. Pero wag huhusgahan ng mga cessationist na ang gifts of the Spirit ay hindi sa Diyos. No? Baka kayo magkasala, mga kapatid. Hindi wise na kung nakakita ka ng 1,000 pesos na fake, sa buong buhay mo, ayaw mo nang tumanggap ng 1,000 pesos at pag sinuklian ka ng 1,000, sasabihin mo, miss, ayoko niyan. Ayoko ng 1,000 bill niya. Fake yan. Aba, hindi o, totoo ito. Hindi, lahat ng 1,000 fake. Foolishness yun. Hindi, foolishness yun. Sapagkat hindi ko nakakita ka ng isang fake, lahat ay fake na. So si Satanas, pinay-fake niya ang gifts of the Spirit, pinay-fake niya ang move ng Holy Spirit, ginagaya. Gaya-gaya. Okay, now, let's back to our outline. Kaya, talaga totoo na we have to confess the promise of God. Ang pagkakaiba at ginaya ng New Age movement at saka ng Christian Science, yung power of confession. Ano bang kinoconfess nila? Yung mga selfish desire ng puso nila. Ano ang kinoconfess? Ano ang Christian confession? Ang kinoconfess natin yung salita ng Diyos, promise of God. Hindi yung selfish desire ng puso natin, no? Ang kinoconfess natin ay salita ng Panginoon. The promises of God. Hindi tayo nagdi-declare ng anumang salita na wala sa salita ng Diyos. Kailangan ang confession of our faith is always in line with the Word of God. Kung hindi man exact na word for word, kahit paraphrase, okay yun. Basta ito'y in line with the Word of God. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Lo, I am with you always, even to the end of this age. Sinabi ng Panginoon, hindi tayo pababayaan. During prayer time, pwede mong banggitin niya sa Panginoon. Confess the promise of God. Kasi isa sa pangako ng Diyos eh. Na hindi tayo iiwan. Sabi mo sa Panginoon, Lord, marami po salamat. Hindi ako mangangamba, hindi ako matatakot, saan man ako pumunta. Iniingatan mo ko sapagkat sinabi mo sa iyong pangako, I will never leave you nor forsake you. Panginoon, sa mabigat na problema dinadala kong ito, I trust you, Lord. I still trust you because you will never leave me nor forsake me. Binabalik mo sa Diyos yung kanyang salita. Because there is integrity and power in the Word of God kapag ito'y ibinalik mo sa Kanya. Ang isang tao na nananampalataya sa pangako ng Diyos, sa Kanyang salita, kapag siya'y nananampalataya, kapag ito'y binanggit niya sa harapan ng Diyos, pararangalan ng Diyos ang salita na iyong ibinalik sa Kanya. Kung ang nagsalita ay may pananampalataya sa puso, pararangalan ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, natitrigger yung power niyan. Kapag nirelease natin ang salita ng Diyos na mayroong faith sa ating puso. Yes. Because we are indwelt with the Holy Spirit, we have the presence of God in us, plus yung pananampalataya natin sa pangako ng Diyos. Magkakasama yan. The presence of the Holy Spirit dwells in us. We have the Holy Spirit, plus yung ating faith sa Kanyang salita.
Then, ang ating confession, ang ating deklarasyon. Ulitin ko, the presence of the Holy Spirit that dwells in us, plus our faith in the Word of God that dwells in our heart. Ang faith hindi sa isip. It must be in your heart. Faith in the Word of God is a heart, not only by your intellect or your mind. So, Holy Spirit dwells in us, plus our faith in the Word of God. Now, we are ready to declare the Word of God. And as we declare, as we confess the Word of God sa harapan ng Panginoon, sa presence ng Diyos, yung salita ng Diyos na nirelease natin mula sa ating puso ay susuportahan ng Holy Spirit who dwells in us. At yung salita na ating dinala sa Ama, by confessing it, by declaring it, it will come to pass. See? Ano ang nagtutulong-tulong? The presence of God in us, the Holy Spirit, our faith in the Word of God, faith in our heart, and the declaration of our mouth. Confessing with our mouth the Word of God. Yan ang sistema para mag-materialize, ma-experience natin ang salita ng Diyos. You have to believe the promises of God. Yung iba, sabi ng iba, hindi naman totoo yung kinoconfess ang Word of God, but sa akin hindi nangyari. Sa iyo hindi nangyari. Something wrong with your heart. Yes. Sa akin lagi nangyayari. Ba't gano'n magkaiba tayo? Because I believe the Word of God. At ito po ang sikreto niya. Ano? Pakikita ko sa inyo. Ito'y tinuro rin ng Diyos kay Abraham. Sa Romans chapter 20 verse 21, no? Nangako ang Diyos kay Abraham na bibigyan siya ng anak. At yung isang anak na yon, pag lumaki, dadami ang lahi. Gasindami ng star sa langit, gasindami ng buhangin sa dagat. Magiging generation, Abraham, galing doon sa isang anak. Yung isang anak na yon ay si Isaac. Typology ni Jesus. Sa paghihintay nila, after 25 years, wala pa rin yung baby, di pa rin nagbubuntis si Sarah. Then, si Sarah ay 90 years old na, at si Abraham ay 100 years old, saka nagbuntis sa ng anak. Yes. Ay nung umpisa, sumasabit yung kanilang faith. Yes. Parang tayo sa umpisa, underdevelop yung faith natin, then time will come, madidevelop yung ating pananampalataya sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya nung umpisa bagito pa si Sarah at si Abraham, nangangapa sila. Sinabi ng Panginoon, lumipas ang 25 years, wala pa rin. Ang gagawin natin? Sabi ni Sarah, buntisan mo yung katulong ko, si Hagar. Siguro dyan manggagaling yung anak natin. Sablay. Mali. Bukod sa kasalanan, sumablay. Hindi yun ang pangako ng Diyos. Hindi sila nakapaghintay. Yes, mali yung ginawa na yon. At yung kamalian na yon, yung kasalanan na yon, umabot hanggang sa present generation natin ngayon, even up to the future generation, yung effect ng kasalanan, ng kamalian ni Sarah at ni Abraham, ay nangyayari pa rin. Kaya nagkaroon ng away, nagkaroon ng bansang mga Arab countries. Yan yung lahi ng anak ni Hagar ng Arab countries. Ang lahi ng mga anak ni Sarah, si Israel, o si Jacob, si Israel, ay ang Israel, nation Israel, laging magkalaban na. Hanggang sa kaulilang bahagi ng lahi ng tao, magkaaway pa rin yan. Bunga yan ng kamalian ni Abraham at ni Sarah. Nangangapa pa sila noon until na-develop yung kanilang pananampalataya. Natutunan nila na lumakad ng solid
100% sa pananampalataya. Ano sila talagang nanampalataya na sa pangako ng Diyos, saka nangyari. Basahin natin ang Romans chapter 4, verse 20. No? Ito po sabi, patungkol kay Abraham. Abraham, he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. When you are strengthened in faith, kapag ikaw ay lumalakas sa pananampalataya, magmamanifest sa iyo ang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos when you are being strengthened in faith. Pero pag nanghihina ka sa pananampalataya, hindi mo makuha magpasalamat. Pero pag ikaw ay malakas sa pananampalataya, lagi kang nagpapasalamat, lagi kang nagpupuri sa Panginoon. Yes, yan po ang karanasan natin. Kapag lumalakas ang tao, ang mananampalataya sa pananampalataya, at siya'y nagiging spiritual, lagi siyang marunong magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Pero kapag nanghihina ang mananampalataya, hindi pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos ang naiisip niya. Ang naiisip niya yung kanyang problema. And then, pag siya nagsalita, hindi pa salamat. Ang salita niya, Lord, why? Lord, why? Bakit nangyayari sa akin to? Don't question God. Ang problem wala sa Diyos, ang problem nasa iyo. Hindi ka nagtitiwala kasi. So, si Abraham at si Sarah, na-develop yung faith nila. Ito, tingnan nyo, basahin natin ulit. Ano? Abraham, did not waver at the promise of God through unbelief. Hindi siya nag-alilangan sa mga pangako ng Diyos sa pamagitan ng pag-alilangan, kundi lumakas siya sa pananampalataya na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nagpupuri ng pasalamat sa Diyos. Ito, verse 21. Ito ang sikreto para ang pangako ng Diyos maganap, mangyari, mag-manifest, mag-materialize. Ano ang sikreto? Verse 21. At itong pattern nito ang itinuturo sa ating Panginoon. Ano sabi? Si Abraham, ganito. And si Abraham, being fully convinced, or sa King James, I think, being fully persuaded, sa modern English, mas accurate, being fully convinced that what God, had promised, He was also able to perform. Ang sikreto sa salitang fully convinced. Pag sinabing fully convinced, wala kang pag-aalinlangan. You must be fully convinced that the promise of God, the Word of God, is true. Para mangyari, kailangan makonvince ka na 100% there is integrity and power in the Word of God. Kailangan maniwala ka, magtiwala ka, manampalataya ka 100% without any doubt. Nandiyan ang sikreto kung bakit yung iba hindi maranasan ang integrity and power of the Word of God. Kasi nagdududa sila, nagbabaka sakali sila, gumagaya lang sila. Wala talaga yung solid na pananampalataya that they are being fully convinced that the promise of God is true. There are almost 1,000, sabi ng iba, 3,000 promises of God in the Bible para sa atin. Halukayin natin. I-explore natin ang Biblia. Hanapin natin ang mga pangako ng Diyos. Then, pag natagpuan natin yung mga seeds na yan, mga pangako na yan, itanim natin sa ating puso. Sow that seed into your heart. Pagbulay-bulayan mo, meditate on it day and night. Yung pangako na yon. At ganyan ginawa ko. Kung paano ako'y pinagaling ng Panginoon sa maraming sakit. I was fully convinced that the promise of God is true. Yes, pero siyempre hindi ganun kadali. Nung umpisa, nagkakaroon din ako ng doubt. Kakaroon ako ng pag-agam-agam. Totoo kaya ito? Until na-develop ang aking pananampalataya. The more na nagkakatotoo yung pangako ng Diyos, the more na tumitibay ang iyong faith sa pangako ng Panginoon.
The more na paulit-ulit nakaka-experience ka na totoo yung pangako ng Diyos, the more din na nabibuild up yung faith sa iyo until maging solid ka sa panampalataya na kailanman never na iisipin mo na ano kaya, totoo kaya mangyayari ito? Wala nang ganun. You are now fully convinced that all the promises of God are true. Yun ang sikreto. You must be fully convinced. Dahil kung hindi mangyayari. Alam mo, tinatagpo tayo ng Panginoon doon sa pananampalataya. Ito ang, kunyari, ito si God, ito ang Panginoon, ano? Ito ang Panginoon. Ito naman tayo, ito tayo. So, isa lang ang way para magsama ang Diyos at tayo. Para magtagpo tayo, isa lang ang way. Ano? Pananampalataya. Faith in the Lord Jesus Christ will unite us together. Kaya kapag ikaw mayroong faith in the Lord Jesus Christ and faith on the promises of God, mag-unite tayo at ang Diyos. Ang ating prayer ay aabutin ng Ama. Dahil sa ating pananampalataya, tutugon siya. Pero kung wala kang faith, hindi mag-uugma, hindi mag-unite ang kapangyarihan ng Diyos at ang ating pangangailangan. Hindi mag-unite. There must be faith in your heart. Yes. And before you confess the Word of God, before you declare the Word of God, faith must already be in your heart. Faith in the promise of God. So, ulitin ko lang yung testimony ko. Several years ago, pinagaling ako ng tuberculosis. By following this principle, faith in my heart, faith in the promise of God, and confessing with my mouth. Then, pinagaling ako sa hernia. Through faith in my heart, faith in the promise of God. And I declared, paulit-ulit ko dinideclare, minemeditate, confessing the promise of God every day. Then that was year 2011. Pinagaling ako sa hernia. Bata pa ako, may hernia na ako. Ino-opera yun. Pero God healed me miraculously. Ang tagal ko naghintay, pero hindi ako nag-alilanga. Yung palang tagal na yun, tinetesting ako ng Panginoon. Kung ako'y magdududa. Ganyan din nangyari kay Abraham. Pinatagal ng Diyos yung manifestation ng pangako ng Diyos na bibigyan sila ng anak. Umabot ng 25 years. Kasi tinetesting sila. And I waited for a long time. Babago pa ako sa pananampalataya, pinaniwalaan ko na, Lord, you are my healer. Noong ako'y bata pa, lalapit ako sa nanay ko, sa mother ko, Mami, gusto ko lang magpa-opera. Ang batang ito, masyado ka matatakutin ako sa sakit. Gusto ko nang mawala itong hernia, itong lus-lus, gusto ko lang mawala ito. Sabi ko sa loob-loob ko, ang tapang ko naman, magpapa-opera ako, bata pa ako. Hanggang sa dinala ako sa doktor. Sabi ng doktor, basta huwag kang maglulundag, huwag kang bawal magkarate. Mahilig ako sa karate. Nag-aral pa rin ako ng karate. Then, kinalimutan ko na yun. Nabuhay ako normal. Ako'y na-born again ng palataya ko sa Lord, patutunayan mo that you are my healer and I will never, 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 never doubt your promises. Hinintay ko na yun. Bago pa man pala. Na-born again ako 1977. Then, year 2011, I received my healing. Ang tagal, ano? Yes. Kahit pa tumagal yan ng 10 years, 20 years, basta huwag kang mag-aalinlangan. Then, itong kamakailan lang nung October, November, December. Mga month of October, November, December, nahirapan ako lumakad. Nagkaroon ako neuropathy.
No, namamanhid ang buong paa ko, buong kamay ko. Natutumba lagi ako, gumagamit ako ng tungkod. Hindi na ako makalakad. Binibitbit ako ng mga kalalakihan papunta sa pulpit. Pag nagpipreach ako ng Sunday, nakatungkod ako. One time, nadapa pa ako, buti na sa loob. At ang pakiramdam ko, wala nang chance na gumaling. At nagbubulay-bulay ako sa gabi. Pinapaalala ng Diyos kung paano siya kumilos noong kung paano siya tumugon. And same pattern. Sabi ko, Lord, I believe your promises. Isaiah 53 na sinabi mo, you took my sicknesses and carried all my diseases, and by your stripes, by your wounds, I am healed. Every day, pinapaalala ko, kinukontes ko, binabalik ko sa Panginoon ang salita ng Panginoon. Sabi ko, Lord, there is integrity and power in your word. Your word says, you took all my sicknesses and carried all my diseases, and by your wounds, I am healed. And within a week, noong aking kinumit ang sarili ko, nasa salita ng Diyos na lang humawak. Wala na parang wala na akong lunas nun Within a week, nakalakad ako. Until now. God healed me. See? Yes. Because there is integrity and power in the Word of God. Tingnan niyo ito. Nung nilikha ng Diyos, balikan natin yung creation. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, nilikha ng Diyos sa Genesis, mabasa natin ang recreation of the world, ang mundo na maganda, pumangit, nawasak. Then muling nilikha ng Diyos, recreation na lang yun. Genesis chapter 1. Every time God creates, dinideclare na kinoconfess. Mabasa nyo 11 times Genesis chapter 1. And God said, let there be light, and there was light. And God said, let there be world, and there was world. And God said, let us make man in our image after our likeness. And God created man in His image after His likeness. Laging dinideclare ng Diyos ang gusto niya mangyari. At lahat ng dineclare niya na gusto niya mangyari, nagkatotoo, nangyari. There is a creative power in the Word of the living God. Kaya mabasa natin na dito sa Hebrews 11:3, by faith we understand that the world has been created by the Word of God, so that what is seen has not been made out of things that are visible. Walang material sa ginamit ang Diyos to create the universe into existence. Ang ginamit lang ng Diyos ay ang kanyang salita na ni-release niya by faith. He released His faith by declaring what He wants to happen. Lahat ng gusto niya mangyari, dinideclare niya, nangyayari. Yes, at kaya sabi dito, the world has been created by the Word of God. Word of God. Sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang sabi dito, and He, Jesus, is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and Jesus upholds all things. Hindi po nagkakabanggaan ng mga planeta, everything is in order, lahat buong creation ng Diyos, hindi nagugunaw. Ang layo distance ng araw sa ating planeta, tamang-tama lang. Pag ito'y kaunti lang mapalapit, sunod ang ating planeta, mapalayo, magyayelo naman ang mundo natin. Tamang-tamang distansya, ang Diyos ang naglagay niya. Hindi pa bumibigay ang araw, hindi pa sumasabog. And I believe, sa future, sasabog ang araw. Masusunog ang kalawakan, masusunog ang mundo. Magkakaroon ng renovation of heavens and earth. Magkakaroon ng renovation of earth by fire. Sa future po yun. Safe na tayo. At hanggang ngayon, ay in order pa rin. Why? Kasi sabi dito, Hebrews 1 verse 3, and Jesus upholds all things
by the word of His power. May nirelease na salita si Jesus para ma-hold ang lahat ng bagay. No? Siya, mapasabit ang araw, mapasabit ang buwan, lahat, everything, nangyari. No? He upholds all things by the word of His power. And that word, the word of God, is now in our hands. You have the Bible. That is the word of God. Yung integrity ng salita ng Diyos nung nilikha niya ang buong universe, same integrity na meron ang Biblia. The Bible is anointed by God. The Bible is indwells with the presence of God. Every single word is anointed. Ang mga pangako ng Diyos, salita ng Diyos, ang buong Biblia ay salita ng Diyos. Mali po yung sinasabi ng iba na the Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Mali po yan. Kamangmangan yan. Bakit? Ang katwiran nila, kamangmangan din eh. Ang Bible daw, hindi Word of God. The Bible contains the Word of God. Ibig sabihin, hindi lahat na nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos. Dahil meron daw salita ni Satanas. May salita salita ng tao. Meron salita salita ng demonyo. Sabi ng demonyo, doon sa dalawang ginagaya si Apostol Pablo, si Pablo kilala ko, si Jesus kilala ko, kayo, sino kayo? Nagsalita yung demonyo. Ayun, gaya doon noon. Salita ng demonyo. Ibig mo sabihin, salita rin ng Diyos yun. Naku, yan ang problema kapag tinapon mo lahat ng common sense at hindi ka marunong sumunod sa rules of interpreting the Bible. The whole Bible from cover to cover, Genesis to book of Revelation, are all anointed by God, are all word of God. Kahit pa yung salita ng demonyo, salita ni Job, salita ni na sino man, salita nung hindi nananampalataya, salita nung angel, lahat yan salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang librong yan, ang may-ari niyan ay ang Diyos, ang gumawa niyan ay ang Diyos through the Holy Spirit. Kaya yan ay sa Diyos, pag-aari ng Diyos, salita ng Diyos. Hindi yan malilikha kung hindi yan salita ng Diyos. Para example niya, halimbawa, meron ako secretary sa office. Tinawag ko secretary, igawa mo ako ng letter kay Mr. Hong, yung Koreano. Tapos, bigyan mo ng copy si Mr. Tan at Mr. Ramos, no? Bigyan mo sila ng kopya, no? So, ngayon, ito ang i-dictate ko sa iyo. Letter ko kay Mr. Hong at dinectate ko na. Mr. Hong, ito ang sabi, nakausap ko si Mr. Tan at ganito usapan namin. Ang sagot sa akin ni Mr. Tan ay ganito at nakamit din namin si Mr. Ramos at ito naman suggestion ni Mr. Ramos. Ngayon, sinulat ko, in-email kita para ma-inform ka na ito yung napagmitingan namin. At ito yung sinabi niya, ito yung sinabi nito, ito yung sinabi, at ito naman yung suggestion ko. So, ilan na nag-uusap doon, ilan mga nagsalita, Mr. Ramos, Mr. Tan, saka ako, ipinasa ko kay Mr. Ho. Ayan. So, pag na-receive ni Mr. Ho, yung letter ko, saan galing niya? Na-receive ng secretary. Kay Pastor Nestor Cortez. Email ba yan sa akin ni Pastor Nes? Yes, sir. Aking email yun. Letter ko yun. Pero may nagsasalita doon na hindi ako. Si Mr. Tan, si Mr. Ramos. Pero that whole letter, yung email na yun, akin yun. Ako nagpadala, ako may-ari. Makiklaim ko yun. Sulat ko yan. That is my word, my letter. So the word of God, same with the Bible. The Bible, the whole Bible from Genesis to book of Revelation, lahat ng yan ay anointed from God and the Word of God.
It's, hindi lang yan contains the Word of God. The Bible itself is the Word of God. So mga minamahal, hanggang dito na lang, ano. So, I pray na naintindihan niyo po ating pinag-aralan, ano. So, mapapansin natin, meron lang ako isisingit dito. So, ganito po yan, ano. How we can experience the power of the Word of God. Ganito. Combination po yan. The Word of God. We have the Word of God, no. Now, yung Word of God, kailangan merong faith. May faith tayo. Unless we have faith on that Word, hindi po magiging buhay or active yung Word of God. Magiging active, powerful, at buhay lang yung Word of God kung sasamahan mo ng pananampalataya. Nananatiling tulog yung Word of God kung walang faith. Pero once na yung nasamahan ng faith, it becomes alive, powerful, at may integrity na hindi magsisinungaling Diyos. 100% mangyayari yung sinabi ng Diyos. Kaya ganun kahalaga yung Word of God, sasamahan natin ng pananampalataya. Believe on the Word of God. See? So now you have faith in that Word. Meron ka na. Ano pang kailangan? Kailangan ng presence of the Holy Spirit. Ito kunya ang Holy Spirit. You have the Word of God. You have faith on the Word of God. We need the presence of the Holy Spirit, the anointing, para ang salita ng Diyos ay magkaroon ng creative power. We need the presence of the Holy Spirit. Yan yung sinasabi ko kanina. We have faith in our hearts, faith on the Word of God, plus we are indwelt with the presence of the Holy Spirit. Kaya hindi na problema ng Holy Spirit. Nandyan lang siya, nakatira sa atin. So, faith in the Word of God, plus the Holy Spirit, anong mangyayari? Creative power. Parang sa mathematics ay, Word plus Holy Spirit equals power. Word plus Holy Spirit together equals power. Word without the Holy Spirit, there's no life. Kaya ng problema doon sa mga kulto na hindi naniniwala na ang Holy Spirit ay Diyos, He is a person, He is God, and member of the Godhead, nire-reject nila. Parang kuryente lang daw, parang spiritual power ng Diyos, hindi raw persona, hindi raw Diyos. So they rejected the Holy Spirit, kaya wala silang Holy Spirit. They are not indwelt with God's presence because they rejected now the Holy Spirit. So now, ang natitira sa kanila ay Bible. Magbubukas ng Bible. Isa, magagaling pa sa debate. But there is no life in those words. At ang salita ng Diyos nananatili, head knowledge, informative knowledge lang. Walang revelation knowledge sa puso. Bakit? Because the Holy Spirit is absent. Now, kahit 1,000 taon, banggitin nila yung pangako ng Diyos, walang mangyayari. Bakit? Wala silang living word. They only have the written word. At absent ang Holy Spirit. It is the Holy Spirit who gives life. Ang Holy Spirit bibigay buhay. Look at the creation. Balik tayo sa creation ng universe. Ano sabi sa Genesis chapter 1, verse 1? No? In the beginning was the Word, and the Word, John chapter 1 pala. So Genesis, basahin natin, ha? Siguro dito ako magtatawas. Tingnan natin lang, silipin natin Genesis chapter 1, verse 1 and 2. In the beginning, God created the heavens and the earth was formless and desolate, emptiness and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Dati, nung verse 1, maayos ang lupa. Earth means dry ground. Maayos ang langit. Tuyo ang lupa. Then suddenly, pagdating sa verse 2, wasak na ang mundo. Something happened between verse 1 and verse 2. Hindi natin alam kung million years or billion years, possible connected yung Lucifer's rebellion sa pangyayari na wasak yung original earth. Then, ni-restore ng Diyos by recreating the world, by recreating yung nawasak.
At nakikita natin, sabi dito, and madilim ang mundo, wasak, walang anyo, pangit, at lubog sa tubig ang mundo. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Nag-aabang na. Ang Holy Spirit, umuusad-usad, nagpapatrol, umiikot-ikot na sa tubig. Naghihintay ng go signal ng Diyos. Then suddenly, verse 3, and God said, let there be light. Kumilos ang Holy Spirit. Once na na-release ang salita ng Diyos, marirelease niya ang Holy Spirit because the Word of God and the Holy Spirit goes together. They go together, hand in hand, together. Lagi sila magka-partner, the Word of God and the Holy Spirit together. It will produce creation. May creative power. So, the Word of God plus the Holy Spirit equals creative power of God. See? Paano nalikha ang universe? Through the Word of God and by the Holy Spirit. Magkasama. So, makikita natin sa Luke chapter 1 verse 38. Example, si Mary. Pinuntahan ni Angel Gabriel. Dala-dala niya yung salita ng Diyos na inutusan siya ng Diyos na dalhin yung salita. And that word na dala-dala ni Angel Gabriel was the seed of God. That was the seed of God who will become Jesus in the flesh. Kaya sabi ni Gabriel, Mary, magdadalang tao ka, manganganak ka ng bata lalaki. Sabi ni Mary, paano yun? Engaged to be married pa lang ako sa jowa ko. Kay Joseph. I'm still a virgin. Paano mangyayari yun? Batang-bata si Mary na, I think, siguro, kung di ako ligano, mga 18 years old, 16 years old. Yes. Paano yun? Sabi ni Angel Gabriel, lilim-limang ka. Remember yung dinalita Angel Gabriel? Was the seed of God. That was the word of God. Mary, magdadalta ka, mga anak ka, pangalan, Jesus. Papanganak ko lalaki, and his name will be Jesus. That was the word of God, and that word is the seed of God. Nung sabi ni Gabriel, lilim-limang ka ng Holy Spirit hanggang sa ikay magbuntis at makapanganak. Nung maintindihan ni Mary, ganun pala yun. Ano sagot ni Mary? Luke chapter 1 verse 38. Be it unto me according to your word. Mangyari sa akin ang ayon sa iyo sinabi. Mary believed the seed of God. Mary believed the good news. Mary believed the message of Angel Gabriel, which is the word of God, the seed of God. At nung sinabi ni Mary, tinatanggap ko, mangyari sa akin yan, immediately that seed entered into her womb and became Jesus. See? Kailan nag-manifest ang Word of God, naging si Jesus, nung siya ay limlima ng Holy Spirit. So, the Word plus the Holy Spirit equals God's or God answered prayer or God's manifestation. Word plus Holy Spirit equals creative power. See? Paano tayo na born again? Simple lang. When we heard the gospel is the seed of God. When we heard the gospel, nagkaroon tayo ng faith, at nung ating bigay ang pananampalataya natin sa Panginoong Jesus at tinanggap natin siya to become our Lord God and Savior, na born again tayo through the Word of God. Ano sabi ng salita ng Diyos? Sa 1 Peter chapter 1 verse 23, tayo daw ay ipinanganak since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable seed through the living, abiding Word of God. Iyan ang dahilan kung ba't tayo na born again. When we receive the Word of God, kumilos ang Holy Spirit at tayo ipinanganak sa kaharian ng Diyos. So hanggang dito na lang mga minamahal, sa power and integrity of the Word of God, ma-excite po tayo sa salita ng Diyos.
Every minute, every second, tingnan natin ang mga pangako ng Diyos. Let's explore the Bible. At let's pray first na patnubayan at mangusap sa atin ng Holy Spirit by using His Word. Because the Word of God plus the Holy Spirit brings the power, brings the manifestation of God's presence, brings the manifestation of God's miracle. God bless everyone. Heavenly Father, maraming salamat sa Bible study na ito. The part 2, the integrity and power of the Word of God. Maraming salamat. Pagpalain mo marami pa ma-reach out itong salita ng Diyos at matutunan nila how to handle the Word of God, how to use it, and how to receive the promises of God by faith and by declaring the Word of God. Maraming po salamat, Holy Spirit. Ikaw po nagbibigay buhay sa amin. Ang salita ng Diyos, sinabi that it is God-breathed, hiningahan mo ang salita ng Diyos, gaya naming tao na binigyan mo ng hininga through the Holy Spirit. Marami po salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa and heal those who are sick in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. God bless everyone, mga kapatid. God bless you all. Amen.